Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga pala ulit. So in this video, mabilis ang arangkada lang po tayo sa isang mainit na balita po ngayon dahil sa lumalaganap na korupsyon, plunder, pang-abuso at graft sa ating mga public funds ng ilan sa ating mga public officials, no? Isang napakainit po ngayon na bill ang inihain. Sinabi po dito sa News 5, pag-usapan po natin, firing squad for corrupt public officials. Ayan. Inihain ni 1st District Zamboanga City Representative Kaimer Olaso ang House Bill number 11211 o Death Penalty for Corruption Act. Grabe po itong bill na ito. Death penalty. Layo ng panukala na magpataw ng death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa lahat ng elected o appointed public officials na convicted ng sandigang bayan ng graft and corruption, malversation of public funds o plunder. Ayan po. So, yan po ay report ng News 5 mga kababayan tungkol po dito sa bill po na ito na usap-usapan po ngayon na inihain po ng Zamboanga City Representative na si Kaimer Olaso. So ano po yung opinion po ninyo dito mga kababayan? Ito po ba ay timely? Ito po ba ay nararapat mga kababayan na magkaroon po ng firing squad for corrupt public officials? Yung pong ibig sabihin po nito, ito yung mga napatunayan naman, no? Napatunayan na nagnanakaw ng pera or kabangyaman ng publiko or ng gobyerno na nanggagaling po sa mga tao dito sa Pilipinas, mga mamamayang Pilipino. Para sa akin mga kababayan, hindi makakagamot. Okay, matatakot lang yung mga tao, yung mga government officials dito, pero hindi ito yung gamot o solusyon sa korupsyon. Okay, dito sa ating bansa. Kung ito ay selected lang sa mga public officials, yung mga corrupt public officials, so meron silang other way na gumawa ng mga corruption kasi ito ay yung nakalagay dito, convicted ng sandigan bayan ng graft and corruption, malversation of public funds o plunder. So ibig sabihin, kung itong bill na ito ay tungkol lang sa pagnanakaw, so sa tingin ko, tungkol sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan na dugot pawis ang kanilang ipinuhunan para kitain yan, ang mangyayari dito mga kababayan is magiging unfair naman doon sa mga naging rapist, sa mga pumatay, nag-murder. Okay, magiging unfair naman sa mga public officials. Okay? Ang maganda sana dito mga kababayan ay mabigyan sana ng batas, no? Na kung death penalty para sa lahat. Pero alam ko maraming dadaanan na butas ito, no? Parang butas ng karayom bago ito maging bill talaga or bago ito maisabatas mga kababayan kung sakali man. Kasi alam ko itong si Kaimer Olaso ng Zamboanga, I think sinabayan niya lang yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas tungkol dito sa mga nangyayaring mga confidential funds, mga paggastos ng ganito, ganyan. Pero wala pa namang napapatunayan. So parang isinabay niya lang yung gusto niya sigurong bill, no? Siyempre, it glorifies the men kung sino yung gumawa ng bill na yan. So siguro dahil sa yung mga taong bayan, galit na galit sa mga magnanakaw ngayon, sa mga oras na ito, no? Sinabayan niya baka sakali na natanggapin ng taong bayan ito. Pero ito po ay magiging, sa tingin ko ay unfair mga kababayan tungkol sa mga gumawa pa ng mas mabibigat na kasalanan kagaya ng pagpatay or pagkitil ng buhay, no, o yung pangre-rape. Ayun yung mga ilan sa mga heinous crimes na na-level natin, no, sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos or sa batas man ng lupa, ayun yung mga mahihirap na mga batas or mga krimen na pag nagawa talagang halos death penalty ang katumbas. Pero gayon man, yung mga Kristiyano or dahil ang ating bansa ay naniniwala sa Diyos, malamang hindi maipapasa yung bill na ito. So hopefully mga kababayan, no, hindi ito yung maging isang batas para itigil yung corruption. Hindi naman to naiiba kung sakali sa ginawa kung totoo man yung DDS or yung Duterte Death Squad,
Wala itong pinagkaiba doon. Ang pinagkaiba lang kung sakali, si former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi niya isinabatas ito, kung sakali mang totoo yun, na meron siyang death squad, ginawa niya ng kusa yun, nag-iisa. Samantalang ito, halimbawa, kung maipasa ito dun sa mga corrupt officials na papatayin, for example, na mapatunayan, so, ang pinagkaiba lang nun na isa batas ito. Okay? Yun lang yung pinagkaiba nun. Pero, darating ang panahon na ganun pa rin. Ganun pa rin ang mangyayari. Meron pa rin graft and corruption in other forms. Okay? Hindi lang sa pera. So, marami namang corruption sa mga eskwelahan, sa mga maliliit na barangay, sa mga any forms of government or departments of government. Meron naman talagang corruption na nangyayari dyan in any form. Okay? Halimbawa, paano mo sasabihin sa isang mayor na siya ay corrupt? Halimbawa, yung mga madalapit sa kanya, binigyan niya ng trabaho kaysa sa mga talagang qualified for that work. So, corrupt din yun. Paano mo siya i-level or paano mo siya i-qualify na corruption? Paano mo siya mabibigyan ng tamang justification? Okay, so yan lamang po ang ating balita sa ngayon. Paki-comment naman po ang inyong saloobin tungkol po dun sa napakatinding House Bill na ito na inihain. So, once again, maraming salamat sa inyong pagtutok. Paki-like and subscribe na po ang channel natin. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.